Kagaya nito, oh, dating Pangulong Duterte, ha? Ewan ko kung ano sinasabi nito. Iisa yung kanilang lengguwahe, mga kababayan, ano? Nakikipagkuntsabahan ang gobyerno o kay Trillanes, nakikipagkuntsabahan ang gobyerno sa NPA. Puro yun ang sinasabi nila. Ito naman si Trillanes. Napaiyak ho kasi ang dating Pangulong Duterte ni Trillanes, mga kababayan. Aminin niyo na, mga DDS, napaiyak ang tatay ninyo, no? Nanginginig ang nanginginig sa galit eh. 'Di ba, Torres Diggs? Nanginginig sa galit, no? Wala nang maniniwala kay Bibi Harry Roque, puro dada, sabi ni James Agoylo. Nakita niyo po ba yung eksena ng dating pangulo na hinawakan yung mic? Oh, tapos gustong ibato o gustong hampasin si Antonio Trillanes III, mga kababayan, na dating senador. Galit na galit. Eh, sabi ko, nung isang beses nakita ko din yung pag-amba, no, kay Senator De Lima. Aba, ganyan pala style ng dating Pangulong Duterte. Kasi bago yung amba na yon, mga bossing, is tinitigan siya ni De Lima eh. Kasi nagsisinungaling po ang dating Pangulong Duterte. Hindi niya kilala daw si De Lima. O biruin niyo yun. No? Pinagtatanggol niyo, nagsisinungaling. Hindi ko kilala si De Lima. Tapos sabay ang palusot niya kasi nagbago na ng buhok eh, nagbago na, nagpakulay na, ganyan, ganyan. So ipinaliwanag po ni Senadora De Lima na, oh, ganito, ganyan, paano mo ko hindi makikilala? Eh, nabwisit na naman po si tatay nila. Umamba ng gano'n nung hindi na nakatingin si De Lima. Sabi ko, babae na nga yung inambahan, patalikod pa. Ano? O, kay Trillanes, doon po lalo nagpanting ang tenga ng dating Pangulong Duterte. Kasi nga, hindi niya kayang pirmahan yung waiver, no, na nire-request ni Trillanes. Dahil pag pinirmahan po yun, mga bossing, malamang sa alamang, lahat ng transaksyon doon sa bank account na yon, mga bossing, eh makikita po. 1 billion pumasok, galing kay ganito, kay Big Time Tulak. 1 billion lumabas. Oh, ibinigay sa ganito, ganyan. Makikita ho lahat ng transaksyon yun, mga bossing. Sabi naman po ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa pangunguna ni Panelo, eh ginawa na daw po dati noong 2016. Kaya lang ho, mga bossing, ang ipinakita lang ho nila that time is ano, yung pinaka mismong balanse, kung ano po yung laman. Ano po, pero yung kung ano yung nangyari, mga nakalipas, hindi nila ipinakita yon. Paano ho, mga bossing? Ayan 16,000 ang laman. Eh kung kahapon winidraw o nilipat sa ibang bangko yung bilyon-bilyon, hindi na natin alam, 'di ba? Kasi ang pinakita lang natin yung outstanding balance lang po. Pero yung sa hinihiling, yung sa request ni Trillanes, lahat po ng transaksyon makikita po doon, mga bossing. Pumasok yung 1 billion galing kanino? Galing dito sa Big Time Tulak. Pumasok yung 1 billion galing kanino? Galing dito sa mga importers na may gustong palusutin, etc., etc. Yun po yung mga posibleng makita doon. Kaya ang dating Pangulong Duterte, ayaw talaga na pirmahan. Nung una, sabi, pipirmahan ko yan. Pero nung inalok na ulit, pwede po ba natin pirmahan na ngayon kesa bukas pa? Doon na po nag-init-initan ng ulo ang Pangulo. Doon na po nagsigaw-sigawan ang Pangulo. Bakit po? Eh ganyan po yung defense mechanism niya eh. No? Pagka nasusukol na, nako-corner na, biglang sisigaw, biglang magmumura, biglang mag-iinit ng ulo. Ngayon, ito sabi niya, ngayon, bintang niya kay Trillanes. Itong si Trillanes talaga, Malacanang sponsored yan. Ano? Ibang klase bumanat, ano? Malacanang sponsored. Kumbaga, pinopondohan ng Malacanang si Trillanes para kumahol daw po, mga kababayan. Eh wait lang. Kailan pa ho ba, mga kababayan, nakita natin at nag-umpisa si dating Senador Trillanes na bumanat kay dating Pangulong Duterte? Eh di ba 2016, 2015 pa lang po, nung kasagsagan ng election pa lang po ng pagka-presidente, bumabanat na kay dating Pangulong Duterte. Medyo naglaylo lang po ang dating senador, mga kababayan, nung panahon na magkakalagitnaan na ng
panunungkulan ni Duterte. Pero nung naupo, nung fresh pa lang po na nakaupo si dating Pangulong Duterte hanggang 2 taon, bumabakbak pa din po 'yan. Itinutuloy niya pa din po yung kanyang ano, ipinupursige. So, paano po niya masasabi ngayon na Malacanang ang nag-i-sponsor kay dating Senador Trillanes? Naglaylo, bakit ho? Kasi nakikita nila, sila yung nasa kapangyarihan ngayon. Sila yung nasa power ngayon. So, walang mangyayari 'pag pinush ko 'to. Ngayon po, bakit bumabalik ang dating senador? Kasi buo pa din sa kanyang desisyon, buo pa din sa kanyang puso, itutuloy ko 'to na ipakita, na isiwalat yung mga ginagawa ng mga Duterte. Nakakita ng pagkakataon, patas ang gobyerno ngayon, 'no? Kahit maliit laban sa malaki, ibinibigay ang karapatan ng bawat isa. So ngayon, kumilos si Trillanes ulit. Gano'n lang ho 'yun, mga kababayan. Kaya hindi ko ho, makita, mga bossing, 'no, yung sinasabi, o hindi ko, ma-connect talaga yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na si Trillanes daw po, Malacanang sponsored. Hindi gagalaw 'yan ng ganoon, walang pera 'yan, 'di ba? Dati pa lang po, mga kababayan, kumikilos na ng ganyan 'yan, Nagtataka ako, bakit ang Malacanang eto daw, nagtataka ako bakit ang Malacanang ginagawa, wala naman kaming ginagawang kasalanan sa kanila? Actually, madami nga ho, mga bossing. Yung mga pagbibintang po ng dating Pangulong Duterte, simula nung magmautog-mautog sila, yung mga banat nila, 'no, sa pangulo natin, puro mga kasalanan yun. Pero bakit ginalaw ba sila ng Malacanang? Wala, tuloy-tuloy pa din ho sila, mga bossing. Mautog pa din sila ng mautog, puro kasinungalingan pa din yung mga sinasabi nila dun. Ang pangulo, tuloy-tuloy lang ho sa pagtatrabaho. Eto pinaka-ano, ewan ko kung sino maniniwala dito. Wala naman kaming kasalanan sa kanila, sa Malacanang. Hindi naman ako nag-aatake kay presidente. Ano 'to? Nahihilo na ba ang dating pangulo? Totoo ba itong mga sinasabi ng dating pangulo na hindi siya umaatake? Nung kumakandidato pa lang ho, mga kababayan, ang ating pangulo, nandiyan na yung weak leader. Sinigaw nila, weak leader, mahinayang si Marcos. Yung mga DDS, sigawan, masaya naman, 'no? Mahina si BBM, weak leader, gumanon sila. Yung pala, mapatunayan natin pagdating sa West Philippine Sea, eto palang dating pangulo ang hindi kumilos, ang natakot kay Xi Jinping, ang natakot sa China. Tapos ngayon, dati ibinibintang nila weak leader ang ating pangulo. 'Di ho ba? Yung pala ngayon napatunayan nila weak leader ang, Pangulong Duterte. Kaya ngayon wala na hong mga nagsasabi ng mga gano'n, mga bossing, Yung mga DDS, wala na po, 'no? Kasi sopla sila kapagka sinabi nila, weak naman ang leader niyo, si Bongbong Marcos. Sino mas weak? Yung lumalaban ngayon para sa karapatan ng West Philippine Sea, o yung nagpabaya lang na meron na siyang weapon nun, mga kababayan, 'no, para ipakita, "Eto, panalo kami sa UNCLOS." Simpleng-simple na lang 'yun, pero mas pinili na ano, wala, hindi kumibo. 'Yun ang weak leader para sa akin. Tuloy natin. Hindi naman ako nag-aatake kay presidente, pero alam ko si Trillanes nagtatrabaho kay President Marcos. Aba, ba't kung ano-ano nasa isip ninyo, 'no? Kung ano-ano ibinibintang ninyo. Yung Quadcom, nakikipag-join force sa Kongreso, 'no? Yung NPA nakikipag-join force sa Kongreso. Ito naman, Trillanes naman join force naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Lahat na lang yata talaga ibibintang ninyo. 'Di ba, Sir Mark? Number 1, ano 'yan? Kibugok hahatulan, kibuloy hahatulan ng ano, Thai beets. Ganyan ho, mga kababayan.